Plano pa ang dalawang lalaki sa aming magulang. Nalulungkot ako pero dapat tanggapin na ganito ang buhay. Ang importante sa lahat ay makauwi sila ng ligtas. Magkikita pa kami lalo na sa pangako nitong kasal sa akin. Nang mawala na ang chopper ay saka kami pumasok sa loob. Inabot na kami ng umaga dahil sa isinalaysay ni mama at papa. Niyakap ko si papa at mama. Nasa gitna ako ng magulang ko habang nakaupo sila. Ang akala ko'y nagbebenta lang ng balot at penoy. Kaya pinapasok ko sa loob ng gate dahil namimiss kong kumain ng ganoon. Napapailing na lang nabanggit ni mama. Isang beses lang po ba ito nangyari? Pagtatakang ani at niya. Hindi. Madalas ang paikot-ikot ng balot vendors na iyon pero hindi ako bumibili. Itong mama niyo ang palaging gustong kumain ng itlog na para bang naglilihi pero hindi ako pumapayag. Nagkataon lang na nagbubungkal ako ng lupa sa likod bahay para taniman ng mga okra at kalamansi, kaya hindi ko na malaya na nakapasok ng vendor na iyon. Napahilamos na lang ng palad si Papa. Mukhang hindi pa rin makaget over ang papa namin dahil sa mga nangyari. May baril pala sa loob ng basket ang balut vendors na iyon at itinutok kay Mama. Mabuti na lang ang aming isa sa bantay na si Mang Juanito ay dating sundalo. Kahit na retired na ay malakas pa rin kaya kinuha ito ni Lander. Nakipagbuno si Mang Juanito sa vendor at pumutok ang baril. Natamaan ang glass windows sa second floor ng aming bahay pero walang nasaktan sa kanila. Mabilis na nakahingi ng saklolo sa pulisya pero ang ugat ng lahat ay si Mr. Valdez. Napapailing na lang ako dahil sa mga naririnig. Kaya dapat lang na mag-ingat ang bawat isa sa amin. Nadamay na ang magulang ko na walang kinalaman sa gulo. Magpahinga na po kayo, Mama at Papa. Umakyat na sa guest room ang magulang namin para makapagpahinga na dahil sa mga nangyari dito. Ako naman ang sumunod. Hindi na bago sa akin ang kwartong ito dahil madalas na nakakapag-overnight ako dito mismo. Feeling ko tuloy ay pinagawa ang kwartong ito para sa akin. Lander, mag-iingat ka. Mahal na mahal kita. Lander's person-over voice. Sa nakuhang lokasyon ni Brickerman ay agad na lumipad ang grupo sa Cagayan Valley kung saan nakita ang pinagtataguan ni Mr. Valdez dahil kumanta ang anak nito. Nahuli mismo ni Larkin ang anak nitong si Grace Valdez dahil nagbabalak manggulo sa probinsya ng Quezon matapos nitong gumawa ng kawalang hiyaan sa Bataan. Pero hindi lang si Grace ang may pakana nito dahil kasama nito ang babaeng kakalaya lang mula sa kulungan na si Cristel, ang dating kaibigan ni Tina. Pinagalaw ni Mr. Valdez ang pera niya para makalabas ang babae para samahan ng kanyang may Celtic na anak. Maraming tauhan din ang pinagalaw ni Mr. Valdez. Bago pa makarating sa Quezon si Grace at Cristel ay pinaharang na ito ng mga tauhan ni Larkin kaya sila inahuli. Sa headquarters, dinala si Grace Valdez at Cristel kasamang ilang mga tauhan na nadakip. Si Big Boss mismo ang gumisa sa dalawa kaya wala silang nagawa kundi ang kumanta. Don't do this to me, Lander. I'm not an enemy. Ganito lang kita kamahal pero pinapahirapan mo ako. Ani ni Grace na nagwawala sa loob ng selda kasama si Cristel. Shut the hell up, woman! Narindi si Light sa kawalang sawang paulit-ulit na hiyaw ng babae. You dumb, ugly idiot! Hindi kita kinakausap! Pakulan niyo ako dito! Don't waste your time for that woman, Light. Tinapik ni Zimmerman sa balikat si Dusty na namumula na ang tenga sa pagkaasar. Nagtawa na naman ay ibang kasamahan namin habang hinihintay si Big Boss kasama si Brickerman. Napailing ako sa babaeng ito. She was just wasted. Pinanganak na spoiled brat sa magulang na sindikato. Lahat ng gusto ay nasusunod kahit na makapanakit o makapatay ng tao. Hindi ginamit ni Mr. Valdez ang pera niya para ipagamot ang anak na meron palang schizophrenia. Katulad na lang ngayon na sumisigaw at kapag nagbabago ang mood, biglang tatawa at iiyak. After hours of planning gamit ang 3 chopper para makalipad sa Cagayan Valley, bago pa sumunod sa Big Boss sa amin ay nahagip ng mata ko na kinakausap ni Big Boss ang bunsong anak nitong binatilyo na si Aaron Dark. Iba na ang tindig nito dahil bata pa lang ay tinuturuan na ito sa maraming bagay dahil sa kanya ipapamana ang pangunguna sa grupo ng Broad Cebu. Bumaba ang chopper, 3 kilometro mula sa kuta ng kalaban. Nakahanda na ang bawat isa para sa panibago naming misyon. Maghahati tayo sa 3 grupo para makapasok sa loob. Mauna kayo pumasok, Miller, kasama si Light at Freminger. Ang pangalawa ay si Brickerman kasama si Sugar at Zimmerman. Ang pangatlo ay ako kasama si Rafferty at Larkin. Matigas na pananalita ni Team Leader. You forgot me, TL.
Itinaas ko pa ang hawak na Borat M82. Use your skills to take down the main target, whether dead or alive. Do it before entering the house. Napangisi si Miller sa akin. Ikaw pa ang mawawala dito? Ikaw ang star ngayon kaya tayo naparito. Damn you. That's enough. We must commence immediately. We are required to return here within 1 hour due to the numerous bombs planted in the vicinity. Is that clear? Big Boss said. Sir, yes sir. Third person silver voice. Mabilis na nagtakbuhan ng tatlong grupo at naghiwalay para sa kani-kanilang mga misyon. Dahil 3 kilometro pa ang kanilang tatakbuhin ay naging mahirap para sa lahat dahil sa masukal na daan dito sa loob ng masukal na kagubatan. Hindi na ito bago sa grupo kahit bumagyo pa. Naganap ng mas mataas na puno si Griefer para makaakyat. Mabilis itong nakahanap ng mahogany tree at nakaakyat gamit ang kanyang 2 hook blade. Walang makakapansin na may tao sa malaking puno ng mahogany dahil sa mga dahon nito. Gamit ang telescopic sight ay nakita niya isang compound sa gitna ng bundok. Napapalibutan ito ng maraming bakal at nilagyan ng mga halaman at puno para hindi agad mapansin kung may maliligaw sa lugar. Bumaba si Griefer at naghanap ng puno na mas maganda ang pwesto para mabilis makita sa loob ang main target na si Mr. Valdez. Shit! Gumulong pa ibaba si Griefer na magkamali sa pagbagsak. Isa iyong patibong ng kalaban dahil may manipis na pisi na nakaharang sa dinaraanan. Mabilis na tumayo si Griefer at nagmamadali na tumakbo. Kung sa baguhang tao na mapapadpad dito ay matatakot sa lugar na ito pero hindi sa Wrocław dahil sanay na sa lahat ng misyon na kanilang nagawa. Sa puno ng akasya ay nakahanap na magandang pwesto sa Griffin. Pinatay muna nito ang malaking sawa na bumungad sa kanya at nahulog na lang ito. Mauna ka muna, hindi pa ako pwedeng mamatay. Muli ay ginamit nito ang telescopic sight at eksakto ang kanyang nakikita ngayon dahil kahit malayo ay kitang-kita niya ang mga tao na naglalakad na tauhan ni Mr. Valdez. Papadilim na rin pero mukhang nagsisimula na sa kasiyahan dahil may pailaw-ilaw ang bawat paligid. May mga babae din nakasama kaya pinindot ni Griffin ang earpiece para bigyan ng warning ang mga kasamahan. Nagkakasiyahan ang mga tao ni Mr. Valdez. Kailangan natin ng rescue team para hindi madamay ang ibang babae. Shit! Babae na naman! Hindi talaga nawawalang babae sa mga sindikato. Napailing ako sa kawalang hiya ni Miller. Copy. Sagot ni McWright. Pinalipad ko si B-23 para hanapin ang main target. Salita ni Brickerman. Good. Nadagdagan ng saglang sagot ni Griefer mula kay Brickerman dahil sa gadget nitong kasilaki at hugis ng tutubi na spy camera. Sa ilang minutong paghihintay ay nabuhay ng dugo si Griffin dahil sa paglitaw mula sa terrace ni Mr. Valdez. May kasama itong mga lalaki na kausap habang umiinom ng alak. Nagsisindi ito ng sigarilyo. May mga babae din na lumapit at lumingkis sa katawan ni Mr. Valdez. Masaya pa ang mga ito habang sa ibaba naman ay mga taong nagsasayaw na kasabay ng patay sinding mga ilaw. Make your night happier, Mr. Job Valdez. Itinapat ni Griefer sa kaliwang mata ang gamit na Borat M82 at naghintay ng ilang minuto para makita ng malinaw ang target. Napangisi si Griefer dahil umayon ang tadhana nang maglakad ang target sa terrace at ngumisi-ngisi ito habang nagsasalita sa ibaba. Are you ready everyone? Tanong niya sa mga kasamahan niya kung nasa pwesto na ang mga ito. Yes. Sabay na sagot ng grupo. Wait may seconds, may itatanim pa ako. Sagot ni Miller sa bombang ikinalat na mula rin sa kalaban. Gotcha. Okay, I'll shoot this in 3, 2, 1. Sa isang putok, dire-diretso ang bala sa 3 kilometro at eksaktong kumaway si Mr. Valdez nang mahulog ito sa terrace na kanyang kinatatayuan. Mabilis pa sa hangin na lumusob ang grupo sa mga kalaban. Nagkagulo at naghihiyawan ng mga tao. Nagkapalitan ng putok ng bala sa kung saan. Nagpaulan ng bala ang mga kalaban ngunit sila din ang natamaan dahil hindi nila alam kung saan at sino ang nakapasok sa kanilang kuta. Malalakas na pagsabog ng bomba ang nagpaliyab sa gitna ng kagubatan. Si Lorkin at Zimmerman ang kumuha sa mga babaeng prostitute para makalabas ng compound, habang si McWright ay mabilis na nahila sa kwelyo si Mr. Valdez na duguan sa kanyang kanang balikat ngunit buhay pa ito. Lumiya kayo! Ang brats mo! Mas marami pa ang galamay ni Mr. Valdez pero marami ang bumulagta dahil nabigla sa pagsalakay ng grupo.
Habang si Brickerman at Miller ay pinagpuputol ang wire ng mga bomba na nakakalat, pero kailangan nila makaalis agad dahil may time bomb na nandoon para sumabog ng tuluyan ang buong compound. Sugatan ng ilang miyembro pero hindi nila iyon ininda dahil sanay na sila sa mga sagupaan. Nauna nang lumipad ang chopper ng grupo nila Light, Miller at Freemanger, kasunod sila Brickerman, Sugar at Zimmerman, kasama ang mga kababaihan na ni-rescue. Hindi makaalis ang grupo ni McWright dahil hindi pa nakakarating si Griffin. Griffin! Where are you? May 10 minuto na lang para tuluyang sumabog ang buong compound, pero hindi nagpapakita ang sniper ng grupo. Shit! Shit! Dalhin kay Big Boss ang target! May iwan kami ni Rafferty para hanapin sa Griffin! Yes, sir! Sumaludo si Larkin sa kanyang team leader. Pabagsak na pinaupo ni Larkin ang nanghihina at walang kulay na si Mr. Valdez na naliligo na sa kanyang dugo habang nakaposas. We need more backup! Yes, sir! Naunang lumipad si Larkin at naiwan si Rafferty at McWright habang hindi pa natatapos sa mga putukan. Griffin! Answer me! Sir, nawala ng signal sa Griffin. Shit! Gamit ang earpiece ay kinausap ni team leader si Brickerman. Find Griffin's location, right now! Yes, sir! Shit! Run! Sir! Mabilis na naitulak ni Rafferty sa team leader nang may malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw at nagpaliwanag sa gitna ng kagubatan. Gumalaw ang lupa na parang nilindol at sa isang iglap lang ay gumuho ang malaking bahay na pinagkukutaan ng kalaban, kasama ang mga naiwang buhay at maraming patay na tauhan ni Mr. Valdez. Shit, Griffin! Where the hell are you now? Bumalik ang 2 chopper matapos ng malakas na pagsabog. Hinanap ang lokasyon ni Griffin pero walang nakakita sa kanya. Nagkalat ang miyembro para hanapin ang nawawala nilang kasamahan. Inabot ng liwanag ang paghahanap kay Griffin pero ni anino nito ay hindi matagpuan. Kasama ang ilang pulis para makatulong sa paghahanap ay wala silang nakita o kahit na anong gamit na naiwan sa Griffin. Nadidismaya at nalulungkot na napupo ang grupo dahil ngayon lamang nangyari ang ganito sa kanilang misyon. Sa loob ng 2 araw ay hindi pa rin matagpuan sa kagubatan sa Griffin ng grupo. Bumalik sila sa wasak na compound pero walang kahit na anong bakas ni Griffin ang naiwan sa loob ng compound. Indikasyon na hindi nakarating sa Griffin bago magkaroon ng pagsabog. Ang punong inakyata ni Griffin ay nakita dahil sa bakas ng kutsilyo na ginamit nito para umakyat. Pero ang pagbaba nito at kung saan man ito napunta ay hindi malaman. I'm sorry, pero hindi makita kung saan si Lander Griffin sa mga sandaling ito. Mahinahon sa pagsasalita si Big Boss habang kausap sa harapan ng magulang ni Lander. Nandoon si Leah nakakambal ni Lander at nagdadalang tao ito, habang ang kanyang kasintahan na si Tina Ledesma ay nahimatay sa nalaman. Ang mga araw na lumipas ay naging linggo at buwan. Tina's personal voice. Naramdaman ko ang magaan na kamay na humahaplos sa aking buhok. Napadilat ako kahit hindi naman ako tulog. Gusto mo bang kumain, anak? Anong gusto mo at ipagluluto kita? Wala po akong ganang kumain, ma. Walang buhay kong sagot. Bumuntong hininga si mama. Tumigil siya sa paghaplos sa buhok ko at hinawakan ng kanang balikat ko. Niyakap ko ng mahigpit ang malaking panda na iniregalo sa akin noon ni Lander. Si Lander. Uminit ang sulok ng mata ko. Sumasakit na naman ang puso ko. Sa sakit ng pagkawala nito, hindi ko na alam kung paano ko makakaya ang mabuhay nang wala ito. Lahat ay nawala sa isang iglap lang. Anak, baka ikaw ay magkasakit niyan. Ilang araw ko nang hindi ko makain na maayos. Ay, mali. Hindi lang ilang araw. Isang buwang mahigit ka nang hindi ko makain ng matino simula nang mawala si Lando. Hindi ako sumagot pero tumulo ang luha ko. Sa tagal niyang nawala, hindi ko iniisip na iniwan na ako ni Lander. Babalik pa si Lander. Babalik pa siya. Umaasa akong babalik siya kahit maghintay ako ng matagal. Babalik pa si Lander. Anak, huwag mong pahirapan ang sarili mo. Bumangon ka na't maligo. Dadalhan kita ng pagkain mo dito. Hindi pa rin ako nagsasalita hanggang sa bumaba ng kama si mama at narinig kong bumulong ito pero hindi ko naintindihan. Narinig ko ang pagsara ng pinto na lumabas na si mama. Nang ako na lang mag-isa ay bumangon ako at sinandig ang likod sa headboard ng kama. Mahigpit pa rin na niyakap ang panda. Napasinghot ako.
Baby, nasan ka na? Naguunahan sa pagpatak ang luha ko dahil hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa araw-araw na nagigising ako. Sa sobrang sakit at lungkot na nararamdaman ko ay hindi ko na alam kung ano ba ang mangyayari sa akin. Kahit alam kong hindi ako iniiwanan ng mama at papa ko at palaging tumatawag ang atatanya ko para kumustahin ako. Ganoon na din sa mga nakatrabaho ko, mga kaibigan at ang matalik kong kaibigan na si Bea na kahit nasa Italy ito ay palagi akong tinatawagan. Nagpapasalamat ako dahil kahit marami silang ginagawa at intindihin sa buhay ay naaalala pa rin nila ako. Pero ang sarili ko ay hindi ko na maalala. Sa kakahintay ng update kung may balita na sa pagkawala ni Lander. Hindi ko matanggap at ayaw tanggapin ng puso at kaluluwa ko na wala na si Lander. Dahil mula sa sulok ng puso ko ay buhay pa ito. Kaya nagmamakaawa akong palagi kay Sir Sia na tulungan akong mahanap si Lander na alam ko naman na ginagawa nila ang lahat ng makakaya. May impluwensya ang pamilya Griffin at hanggang ngayon ay ginagawa nila ang lahat para matuntun kung ano at sino ang kumuha kay Lander. Nung nalaman ko ang balitang pagkawala ni Lander ay hindi ko matanggap. Sumama ako sa rescuers para hanapin ang nobyo ko. Matapos ng 3 araw ay wala kaming nakuha na kahit na ano sa huling lugar na aming pinuntahan kung saan sa nalaki ng Rod sa buong kalaban. Hanggang sa hindi na ako pinasama ng kanilang big boss at ganoon na din ang pamilya ko at pamilya ni Lander. Walang araw akong hindi umiiyak na halos pakiramdam ko'y pinapatay ako araw-araw. Naglagay ng security at bodyguard si Kuya Dustin sa aming bahay. Kahit ang mama at papa ko na lumabas lang saglit ay palaging may nakabuntot para sa kanilang kaligtasan. Simula nang umuwi ako dito ay hindi na ako lumalabas ng bahay. Ayoko makapag-usap sa maraming tao. Ayoko ng maingay at ayoko sa lahat ng bagay. Basa na ang pandang yakap ko nang kailangan kong bumaba ng kama. Kahit nakakatamad, bumaba ako pero agad akong humawak sa side table. Oh my God! Nakaramdam ako ng pagkahilo. Siguro ay dahil wala pang laman ang tiyan ko. Kung malalaman lang ni Lander na hindi na ako kumakain ay tsak na magagalit ito. Pero paano ito magagalit ngayon kung wala ito sa tabi ko? Pinilit ko na maglakad kahit na nahihilo ako. Hindi pa naman ako nasisiraan ng pag-iisip para magkalat dito sa kwarto. Kahit mabagal na paglakad ay nagawa ko hanggang sa makarating ako ng banyo. Mabagal man ang pagkilos ko'y nakaligo ako. Masarap sa pakiramdam ang maligamgam na tubig. Ilang araw na ba ang huling ligo ko? Hindi ko na matandaan dahil tinatamad ako. Wala din akong pakaalam sa itsura ko dahil mas gusto ko pang humiga at matulog ng walang gisingan hanggat hindi pa nakakauwi si Lander. Lumabas ako ng banyo, nakatapis lang ng tuwalya. Nandoon si mama at nakaupo sa kama na mukhang kanina pa ako hinihintay. Salamat sa Diyos at nakaligo ka na, anak. Maliwanag at nakangiti sa akin si mama. Napanguso ako. Magbihis ka na, anak, at nang makakain ka na. Itong pagkain mo ay diretso tanghalian na dahil hindi ka na nag-almusal. Opo. Tumalikod ako kay mama at naghanap ng may susuot sa closet. Kinuha ko ang malaking damit ni Lander at short na pambahay. Lahat na ng damit ni Lander na nandito sa closet ko ay naisuot ko na. Ang amoy nito ay naiwan na talaga naman na walang kasawaan kong inaamoy. Umupo ako sa harap ng vanity mirror para magsuklay pero tumayo sa likod ko si mama. Ako na magpapatuyo ng buhok mo, anak. Ngumiti ako ng maliit. Thank you po, ma. Kinuha ko sa drawer ang blower at si mama na nagsaksak sa outlet. Dalasan mo ang pagligo, anak. Ibalik mo ang sigla mo. Kung ano ang dati mong ginagawa para kapag bumalik na ang nobyo mo, ay makita ka maganda. Malungkot ako nakatitig sa salamin. Kahit na maingay ang blower ay bumabalik ang lungkot na nararamdaman ko. Bawat nakikita ng mata ko'y puro mukha ni Lander. Nagsasalita si mama pero lumilipad ang utak ko habang nakatulala sa harap ng salamin. Napapailing na lang si mama. Tulungan mo ang sarili mo, anak. Hindi ako nagsalita at pinanood ko lang si mama na naliligpit ang blower at suklay. At matapos malinis ay kinuha ni mama ang tray ng pagkain sa side table. May takip iyon kaya hindi ko nakita ang loob at inilatag ang tray sa aking harapan. Agad din nagsalubong ang kilay ko pagkakita sa ulam ng isa-isahin ni mama na ibaba sa harapan ko ang mangkok. Ano po yan, mama? Turo ko sa ulam. Buttered shrimp at sinigang na baboy, anak. Hindi ba't paborito mo ang mga iyan?
pagtataka ni Mama. Napapikit ako dahil parang hindi ko gusto ang buttered shrimp. Kumakain ako nito pero parang hindi ko gusto ang amoy nito ngayon. Hindi ako maarte sa pagkain sa totoo lang dahil sanay ako sa pagkain mahirap pero hindi ngayon. Bakit anak? Hindi mo ba gusto? Biglang nag-iba ang tiyan ko paakit sa hanggang sa lalamunan ko. Mama! Mabilis ako napatayo at napatakip sa aking bibig. Agad ako umalis sa harap ng pagkain at nagtatakbo sa loob ng banyo. Diyos mio anak, ano bang nangyayari sa'yo? Nagduduwal ako kahit na walang lumalabas mula sa aking tiyan. Puro mapait na laway lang iyon pero ang tiyan ko ay patuloy sa pagsusuka. Naramdaman ko ang kamay ni Mama na humahagod sa aking likuran. Inabutan ako ni Mama ng face towel pagkatapos ko maghilamos. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin dahil wala pa akong kain itong umaga para magsuka. Baka ito na ang resulta sa pagpapabaya ko sa sarili. Tumingin nga sa salamin ay hindi ko na magawa. Tinitigan ako ni Mama. Baka nagagalit na si Mama dahil sa pagpapabaya ko sa sarili ko. Magtapat ka nga sa akin. Seryoso ang mukha ni Mama. Po, buntis ka ba? Parang bomba na sumabog sa tenga ko ang tanong ni Mama. Pakiramdam ko ay nabingi ako. Ano po? Ang titig ni Mama ay tagusan hanggang sa kalamnan ko. Nagsimulang manlamig ang magkabilang palad ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Inabot ni Mama ang kalawang pulso ko at sinuri iyon nang hindi nagsasalita. Ganun na rin sa aking leeg. Mas lalong nagrambulan ang tibok ng puso ko sa ginagawa ni Mama ngayon. Hindi po. Sigurado ka? May nangyari na sa inyong dalawa ng nobyo mo? Sumagot ka? Nataranta ako. May halong takot at pagkapahiya ang nararamdaman ko pero ayoko magsinungaling dahil totoo iyon noong panahon na nagpapagaling pa si Lander sa Quezon Province. Pero ang mabuntis ay hindi ko alam. Sa pagkawala ni Lander ay hindi ko na maasikaso ang sarili ko. Namalayan ko na lang ang sarili ko dito sa harap ng klinik malapit sa lugar namin. Hawak ako sa kamay ni Mama habang si Papa ay hindi umiimik. Tulala na lang ako. Sumunod kay Mama na magpapacheck up kami ngayong araw mismo. Pagkasakay namin sa sakyan ay inisang sulyap lang ako ni Papa at hindi kinibo. Natatakot ako. Natatakot ako sa galit ng magulang ko. First time mo ba? Nakangiting tanong sa akin ni Dr. Marie Santiago. Hindi ako nakasagot dahil sa kaba kaya si Mama ang sumagot para sa akin. Pinahiga ako ng doktora at ginawa ang mga bagay na ngayon ko lang gagawin. Mahinang tawag ko kay Mama. Naiiyak ako. Natatakot, kinakabahan at na-excite. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon pero kung totoo nga nabuntis ako, magpapasalamat ako sa langit dahil sa gitna ng nararamdaman kong lungkot ay may dumating na pag-asa sa buhay ko. Hindi kita iiwan anak. Hinawakan ni Mama ang kaliwang kamay ko para palakasin ang loob ko. Di ko mambibig ko habang tumutulo ang luha. Si Mama ang nagtatanong at sumasagot habang kausap ang doktora. Congratulations! You're 8 weeks pregnant, Miss Ledesma. Salamat po ng marami, Dok. Tuwang-tuwa si Mama habang nakatingin sa monitor. Hindi na nawala ang paningin ko sa monitor habang pinapanood ang maliit na bilog. Magkakaanak na ako. May baby na sa tiyan ko. Tsak matutuwa ang soon-to-be husband mo, Miss Ledesma. Napabitaw ang paningin ko sa monitor at napatingin sa nakangiting doktora. Ang masaya kong mukha ay nawala. Tumikim sa Mama at siya ulit ang sumagot. Wala po kanyang nobyo sa ngayon. Nasa malayo, nagtatrabaho. Maliit na ngumiti si Mama sa doktora. Umawang ang labi ng doktor at pumitik sa hangin. I see. Tinulungan ako ni Mama na tumayo at ayusin ang suot kong bestida. Nagbigay ng reseta ang doktor para sa vitamins at mga pagkain na dapat kong kainin at naglagay pa ng tamang oras para sa bawat pagkain ko para hindi ako manghina. See you next month. Nakangiti ang doktora sa akin. Marami po salamat, Dok. Salamat po, Dok. Mahina akong salita at ngumiti. Lumiwanag ang mukha ng doktora. Ang ganda mo pala lalo kapag nakangiti iya. Maging masaya ka lang palagi para maging healthy kayo ni baby. Sabay hipo sa baliit kong tiyan. Bahagi akong tumango at nagpasalamat ulit.
Nakakapit ako sa braso ni Mama habang naglalakad kaming palabas ng klinik. Nakita namin si Papa na nakaupo sa may waiting area habang kumakain ng halo-halo. Mainit ang panahon ngayon kaya siguro bumili si Papa para malamigan. Nang makita kami ay agad itong tumayo. Nakita ko ang 2 pang plastic cups na may halo-halo. Bigla akong natakam. Confirmed. Salita ni Mama pagkalapit namin. Ako naman ay bumitaw sa braso ni Mama at agad na lumapit sa halo-halo na nagsisimula ng matunaw ang yelo. Pero ayos lang dahil mas lalo akong natakam. Dinampot ko ang isang plastic cups at sumubo agad. Parang nanigas ang pangako sa sobrang exciting na kumain ng halo-halo. Hindi naman ako mahilig sa malami pero kakaiba ang halo-halo na kinakain ko ngayon. Ang sarap ng toppings at sakto ang tamis. Pagkaharap ko kila Mama at Papa ay parehas silang nakatingin sa akin. Umiling si Mama. Dumaan muna tayo sa butika para makabili ng nareseta ng doktor. Dumaan na din tayo sa palengke para sa mga prutas. Hindi nagsalita si Papa pero nakatingin lang sa akin habang ako ay tuloy-tuloy na sumubo ng halo-halo. Dumaan kami sa palengke at si Mama na lang ang bumaba para bumili ng maraming prutas at bumili sa pharmacy. Hindi na ako pinababa para hindi na raw ako mapagod. Ayos lang bang pakiramdam mo? Mababa ang boses na tanong ni Papa. Napalingon ako sa unahan. Si Papa na nakatingin sa bintana. Kahit hindi ako tinitingnan ni Papa ay ramdam ko ang concern sa boses nito. Uminit ang puso ko. Akala ko ay hindi na ako kikibuin ni Papa dahil tahimik lang ito mula pa kanina. Ayos lang po, Papa. Narinig kong bumuntong hininga ito. Parang maraming problema na gusto nang ilabas. Alam ko na ako ang problema ngayon ng pamilya ko at nahihiya ako sa kanila. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kumain ka sa tamang oras at inumin ng vitamins na bigay sa'yo ng doktora mo. Hindi na lang ang sarili mo ang iintindihin mo dahil 2 na kayo sa katawan mo. Nanubig ang mata ko. Opo, Pa. Gagawin ko po. Nagpapasalamat ako sa magulang ko na hindi nagalit sa akin ng husto. Kahit na nabali ko ang pinangako ko sa kanila. Hindi na nila ako hinusgahan. Nakauwi kami sa bahay. Ipinaghain ako ng makakain ni Mama. Inasikaso niya ako na parang bata. Ang papa ko naman ay sumaglit sa bukid para tingnan ng palay. 2 o 3 beses na lang ito kung pumunta doon dahil may katiwala na ito at mga tauhan. Kapag nandito si Papa ay sa likod bahay naman nagtatanim ng mga gulay na lagang-alaga niya katulad ni Mama na puro bulaklak ang inaalagaan. Nalimpungatan ako sa tunog ng cellphone ko. Dinampot ko iyon sa ilalim ng unan. Napakunot ang noo ko nang makita ko ang pangalan ni Ate Tanya. Hello, Ate? Tina! Malakas na tili sa kabilang linya. Napalayo akong bigla sa phone sa tenga ko. Nagising tuloy ang diwa ko. Ate? Oh my God! Is it real? Oh my God! Sobrang saya ko! Napalunok ako. Napabangon. Isinandig ko ang likod sa headboard ng kama. Congratulations, baby sis. Magkakababy ka na. Magkakaroon na ng pinsan ng mga makukulit ko. Napangiti ako. Tsak na ibinalita na dito ni Mama at Papa. Thank you, Ate. Kaya pala. Ha? Pagtataka ko. Kaya pala ibang araw ng mata mo at matagal ka nang napapansin ni Mama at Papa. Alam namin na hanggang ngayon ay malungkot ka at naghihintay sa pagbabalik ni Lander pero ang ginagawa mo sa araw-araw ay hindi na iba nung araw na ipinagbubuntis ko sa Trisha. Ako, Mommy? Narinig ko ang matinis na boses ng pamangkin ko na mukhang katabi lang ang kanyang mommy. Shh! Quiet, Ate Trisha. Boses iyon ni Kuya Dustin. Lumaki ang mata ko. Nasa paligid lang ang pamilya ng kapatid ko na nakikinig sa usapan namin. Talaga ba? Hindi ko napapansin sa sarili ko. Hindi ko talaga alam dahil sa sobrang stress na nararamdaman ko sa pagkawala ni Lander. Hindi ko nga maalala kung kailan ako huling nagka-monthly period. Marami kaming pinag-usapan ng kapatid ko, mga advice at reminders niya sa pagbubuntis ko. Nakausap ko din si Kuya Dustin at kinamusta ako. Hanggang ngayon kasi inaalam pa ng grupo ng Wrocław kung saan na ngayon si Lander at sa kanila ako nagtitiwala. Tuwan-tuwa ang pamangkin ko na sa Trisha nang malaman niya. Si Terrence naman ay wala pang kamalayan dahil higit 1 taon pa lang ito. Sunod-sunod na ang tawag sa akin ng mga kaibigan ng kapatid ko na mga asawa ng Wrocław at binati ako. Ganoon na din sa atelier na umiyak nang malaman niya. Dadalaw daw siya dito pero mukhang alanganin dahil malapit na itong mga anak.
Ganoon na din si Mommy Beth at Daddy Alejandro. Pinadalhan ko ng copy ng ultrasound sa messenger ang dalawang naging kaibigan ko sa trabaho na si Sofia at Harmony. Tuwan-tuwa silang dalawa at lalo na ang best friend kong si Bea. Umiyak ito sa saya. Gustong gusto ko nang umuwi para puntahan ka, Beshi. Ang daming ganap sa buhay mo nung mawala ako sa tabi mo. Sumisinghod pa ito sa video ko. Mapait akong ngumiti sa kaibigan ko at nagkibit balikat. Wala eh. Ayoko man ganito nangyari sa buhay ko. Pero hindi ko pinagsisisihan na magkaroon ng buhay sa loob ng katawan ko. Dito ako kumukuha ng lakas ng loob sa panahon na nangihina ako. At higit sa lahat, sa Diyos. Bumuntong hininga ang kaibigan ko. You are incredibly brave to face such things. I admire your strength. If that had happened to me, I might have been lost for a long time. Baka nga, kung hindi dahil sa pamilya at mga kaibigan ko, ay baka hindi ko na alam kung humihinga pa ako sa mga sandaling ito.